Noong February 1974, tila isang normal na araw lamang sana yon para sa mga gwardya na naatasang magbantay sa White House nang biglang tumunog ang kanilang mga radyo dahil sa tawag mula sa kapulisan. Ngunit bago pa man sila makaisip kung ano ang dapat gawin, umalingaw-ngaw na ang malakas na ugong mula sa makina ng isang Huey helicopter na papasok sa vicinity ng pinakagwardyadong gusali sa Amerika. Kaya walang sinayang na sandali ay kinuha agad nila ang kanilang mga matataas na kalibre ng baril upang targetin ang taong lulan ng nasabing helicopter bago pa man ito makapaminsala sa mga matataas na opisyal at mga tao na nasa White House. Ito ang true story ni Robert Preston, ang sundalong nagnakaw ng helicopter, nakipaghabulan sa ere sa mga pulis at tagumpay na naglanding sa harap ng White House sa kabila ng mga umuulang bala na sumalubong sa kanya. Mr. Bago pa man naging kontrobersyal ang buhay niya, lumaki ng payapa at napakataas na potensyal si Robert sa Panama City, Florida. Simula nang iniluwal siya ng kanyang ina noong November 5, 1953, iisa lamang ang nasa isip na pangarap ng batang Robert at yun ay maging isang miyembro ng sandatahang lakas ng US. At sa kanyang murang edad noong high school, agad niyang kinuha ang oportunidad upang magkaroon ng mayabong na military career. Nag-enroll siya sa US Army Junior Reserve Officers Training Corps program. Habang nag-aaral, pinagsabay niya ang training sa programang ito kung saan nakitaan ng malaking potensyal ang binatang Robert. Sa katunayan, sa kanyang murang edad, nakakuha siya agad ng private pilot license para sa isang single-engine, fixed-wing aircraft. At dito marahil nagkaroon ng kumpiyansa ang binata na abot kamay na niya ang kanyang mga pangarap. Sa puntong ito, nagka-interest naman si Robert sa pagpapalipad ng helicopter at inisip niyang maging isang helicopter pilot sa nagaganap na Vietnam War. Kaya walang sinayang na pagkakataon, agad-agad naman siyang kumuha ng kurso bilang isang helicopter pilot sa Fort Walters, Texas. Hanggang naging bihasa siya sa pagpapalipad nito noong 1972. Sa puntong yon, kung titingnan, talagang abot kamay na ni Robert ang kanyang pangarap simula pagkabata. Para sa madaling paglalarawan, tila napakalapit na sana ni Robert sa finish line kung saan ang tropeyong kanyang makukuha ay ang kanyang lisensya upang maging isang opisyal na helicopter pilot ng sandatahang lakas ng US. Ngunit sa isang iglap, tila nagunaw ang mundo ni Robert. Lahat ng kanyang pinagpaguran, sinimulan at kumpiyansa sa sarili ay nagkulap sa isang iglap. Matapos ang isang eksaminasyon, isang masamang balita ang kanyang natanggap. Si Robert ay bumagsak umano sa kanyang technical test. At ang ibig sabihin ng pagkakabagsak na ito ay ang hindi na rin pagpatuloy ng kanyang pangarap na maging isang helicopter pilot sa US Army. At sa puntong ito, ang dating punong-puno ng buhay at pag-asa na si Robert ay napalitan ng isang Robert na binabalot ng pighati at pagkabigo. At ang unang senyales ng kanyang pagkabiter sa desisyon ng sistema sa kanyang eksaminasyon ay ang kanyang biglang pagpabor sa pag-withdraw umano ng US forces sa ongoing na gera noon sa Vietnam. Wala naman daw kahihinatnan ng gerang yon at hindi naman daw yun laban ng Amerika kaya sayang lang ang gastos ng gobyerno at buhay ng mga sundalo. Dagdag pa ni Robert, napakarami rin daw kasing mga piloto ang ipinapasa ng US kaysa sa demand lamang na kailangan nila. Yung iba naman daw na pumapasa ay kulang sa kwalifikasyon at may backer lamang. Kung ano't ano pa man ang dahilan, isa lang ang sigurado, nagbago ng tuluyan ang takbo ng buhay ni Robert. Bagamat hindi na kwalipikado para maging isang helicopter pilot si Robert, pasado naman siya para magtrabaho pa rin sa US Forces. Ipinadala si Robert sa Fort Meade, Maryland bilang isang helicopter mechanic noong January 1974. Kung iisipin, malapit pa rin naman ito sa kanyang pangarap. Ngunit para kay Robert, tila sinlaki ng dagat ang diferensya ng pagiging isang mekaniko sa isang piloto. Alam niya sa sarili niya na hindi lang siya basta average na sundalo. Sa katunayan, sa edad na 20 anyos, ayon mismo sa kanyang commanding officer, si Robert pag sinalin sa Tagalog ay isa raw umanong tahimik ngunit matalinong individual. Ngunit ang galing ng isang tao ay masasayang lamang kung hindi bibigyan ng pagkakataon. Dahil marahil ng frustration, hindi na hinintay ng muli ni Robert ang pagkakataon. Siya na mismo ang gumawa ng paraan upang patunayan, hindi lamang sa US Army, kundi pati na rin sa kabuuan ng US ang sinayang nilang potensyal. At sa puntong ito, ang dating tahimik na pamumuhay ni Robert ay minsang naging laman ng bawat pahayagan at news stations sa kabuuan ng USA noong 1974. Ang nasabing taon ngang yon ay tila taon ng mga pagkabigo para kay Robert. Dahil hindi lamang ang kanyang pangarap na maging isang piloto ang nawala sa kanya, pati na rin ang kanyang kasintahan ay nakipaghiwalay sa kanya Pebrero ng taong yon. Dahil sa sunod-sunod na dagok noong February 17, 1974, lagpas hating gabi,
Gamit-gamit ang kanyang lumang green Chevrolet Nova, humarurot ng maneho si Robert nang walang ibang nasa isip kundi ang kanyang palpak na pangarap at pag-ibig. Ilang oras lamang ang lumipas, nakarating siya sa Army Airfield na bahagi ng Fort Meade kung saan siya na destino. Sa naturang airfield, naka-standby ang 30 na Bell UH-1 helicopters, mas kilala sa tawag na Huey helicopters, na full tank at ready to fly. Sa isip-isip ni Robert, sa kanyang unauthorized na pagpasok sa naturang airfield, sasalubungin siya ng ibang mga gwardya upang questionin ang kanyang presensya sa lugar. Ngunit pagtapak niya sa labas ng kanyang sasakyan, walang nisit-sit man lang ang pumigil sa nagbabadya niyang balak, ang unauthorized na pagpapalipad ng isang helicopter sa kabuuan ng Washington DC airspace. Wala siyang ibang nasa isip ng mga oras na yon kundi mahawakan ang kontrol ng helicopter at lumipad. Dahil yun daw ang magpapagaan ng kanyang loob ng mga oras na yon. Kaya matapos na iwanan ng kanyang sasakyan, agad siyang sumampa sa isa sa mga helicopters na may serial number na 621920. At dito tila nabuhayan ang binatang dating nangangarap lamang na makapagpalipad ng isang helicopter. Marahil first time sa mahabang panahon, kahit nasa illegal na pamamaraan, mararanasan ni Robert ang feeling na magpalipad ng mag-isa sa helicopter. Kaya dala marahil ng excitement, hindi na nag-activate ng anti-collision lights ang binata o kahit na anong standard radio calls para ipagbigay alam ang flight plan ng helicopter. Agad-agad siyang nag-take off na tuwang-tuwa na parang isang batang first time makapunta sa Disneyland. Isang dispatch officer ang nakakita sa nagte-take off na Huey helicopter. Nalulan si Robert. Nang ma-verify niyang walang nakafile sa flight plans para sa araw na yon, ang helicopter 621920, agad-agad niyang tinawagan ang Maryland State Police upang iulat ang sitwasyon. Habang nangyayari ang mga ito, tila living the dream ang ganap ni Robert sa himpapawid ng Washington. At ang una niyang binisita ay ang restaurant kung saan siya iniwan ng kanyang kasintahan. Marahil upang sariwain ang sakit na naramdaman nang marinig ang salitang paalam mula sa minamahal. Halos mahalikan ng helicopter ang bubungan na bahagi ng restaurant ayon sa may-ari ng building bago ito lumipad papalayo. Nagpatuloy ang mababang altitude ni Robert sa ilang kabahayan sa maliit na pamayanan ng Jesup, kung saan isang lokal ang nakakita ng army hat ni Robert na tinangay ng lakas ng hangin sa kanyang trailer park. Matapos nito, agad siyang nagtungo sa Washington DC na may layong 32 kilometers patimog kanluran, kung saan namataan siya ng MPDC o Metropolitan Police Department of the District of Columbia. Sa kanilang pagmamanman sa unauthorized na aircraft, tila nagsa-sightseeing na ala turista si Robert dahil nagpunta ito sa ilan sa mga historical sites na naroon sa Washington tulad na lamang ng United States Capitol at ang Lincoln Memorial. Kung tutuusin, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalipad ng anumang uri ng aircraft sa airspace na ito dahil dito matatagpuan ang pinakamahalagang gusali na tinitirhan ng Pangulo ng Bansa, ang White House. Sa katunayan, sa panahon ngayon, may mga surface-to-air missiles na naka-install sa dakong ito ng Washington para atakihin ang anumang lumilipad na object sa parteng ito. Isinabatas ito dala ng malagim na insidente na yumanig sa US noong September 11, 2001. Ngunit noong mga panahon na yon, kahit na ipinagbabawal, wala namang magagawa ng tuluyan ng US military noon sa oras na mayroong isang aircraft na lumilipad sa naturang airspace. At ito nga ang pinatunayan ni Robert na kahit parang langaw ang kanyang helicopter na dikit ng dikit sa mga landmark na ipinagbabawal ng gobyerno, wala namang nagawa ang mga otoridad upang pigilan siya na ini-enjoy lamang ang kanyang oras sa himpapawid. Matapos ang ilang minuto ng pagsa-sightseeing, napukaw ang kanyang atensyon sa pinakaimportanteng struktura sa kabuuan ng Amerika, ang White House. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang Secret Service agent sa White House Executive Office Control na si Henry Kulbaski na commander on duty ay pinagbigyang alam ng kapulisan na isang army helicopter ang nanakaw at kasulukuyang papunta ngayon sa restricted airspace malapit sa White House. At ilang sandali pa, bago pa makapag-isip ng plano si Kulbaski, na alingaw-ngawan niya na ang Huey helicopter. Agad niyang inalerto ang Secret Service at pinaalahanan sa protocol na atakihin ang anumang aerial intruders na maaaring magtangka sa buhay at kapayapaan sa White House. Ngunit nagdalawang isip rin ang Secret Service at si Kulbaski dahil sa oras na tamaan nila ang piloto at wala nang magkokontrol sa helicopter, maaaring mag-crash landing ito at makapagdamay pa ng mga inosenteng sibilyan sa ibaba. At sa loob ng 10 minuto, walang nagawa ang mga otoridad kundi panoorin si Robert kasama ang kanyang Huey helicopter na magsa-sightseeing mula sa ipinagbabawal na airspace.
Sa mga oras na ito, ang Washington Metropolitan Police Department ay nagpadala ng isang lumang Bell 47G helicopter upang i-intercept ang Huey ni Robert. Ngunit hindi ito kasing bilis ng mas bagong Huey kaya literal na napag-iwanan sa ere ang pinadalang sasakyan ng MPD. Kaya minarapat ng Maryland State Police na mag-dispatch ng dalawang Bell 206 Jet Rangers, lula ng mga veteranong combat pilots na sina Donald Sewell at Louis Safran. At sa puntong ito, tila umaatikabong movie scene sa isang James Bond film ang nangyayari habang may dalawang high-powered aircrafts ang bumubuntot kay Robert. Ilang dosenang police vehicles naman ang sumunod sa kanya sa baba. Sa puntong ito, inisip ni Robert na wala na siyang ibang magagawa para makatakas. Dahil kung babalik lamang siya sa airfield, paniguradong katakot-takot na puwersa ang mag-aabang sa kanyang paglapag. At dahil marahil sa desperasyon, naisip ni Robert na bumalik sa White House at sumuko mismo sa harap ng presidente noon na si President Richard Nixon. At sa plano niyang ito ng pagsalba sa kanyang sarili, ipinamalas ni Robert ang kanyang potensyal at natatagong galing sa pagpapalipad ng helicopter. Pinatunayan niya sa US Army na malaki ang sinayang nilang talento sa hindi pag-qualify sa kanya para sa lisensyang inaasam-asam niya simula pagkabata. Ayon mismo sa mga veteranong piloto na bumubuntot sa kanya, lula ng mga mas modernong sasakyang panghimapawid, hangang-hanga sila sa ipinamalas na strategy ni Robert sa pag-iwas sa dalawang aircrafts. Ayon sa kanila, modern dogfight tactics ng mga veterano at talentadong piloto lamang ang kayang magpamalas sa ipinakita ni Robert na stratehiya sa kanila. Dagdag pa rito, komplikadong aralin ang pattern ng pagpapalipad ni Robert dahil ayon sa mga veteranong piloto, palaging nagpapalit ng bilis ng pagpapalipad ng binata sa pagitan ng 110 to 220 kilometers per hour at minsan pa daw ay bumababa mismo ito ng altitude na umaabot ng ilang inches na lamang ang pagitan mula sa bubungan ng mga sasakyang humahabol sa kanya sa ibaba. Nang marating ni Robert ang White House bandang 2 a.m., nagtungo ito sa South Lawn para maglanding. Ngunit sa mga oras na ito, hindi singganda ng kanyang plano ang nangyari. Sa oras na nakalapit siya ng higit sa 100 meters mula sa White House, umabot sa tinatayang 300 na mga bala mula sa iba't ibang kalibre ng mga baril ang sumalubong sa kanya. Dahilan upang matamaan si Robert ng 5 beses sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabuti na lamang at superficial wounds o mga sugat na hindi nakakamatay ang kanyang natamo upang hindi mag-crash landing ang helicopter at tuluyang makapaminsala pa ng mga sibilyan sa paligid. Ayon mismo kay MPD Sergeant Thomas Linehan, ang ipinamalas na aerial maneuvers at air recovery ni Robert mula sa insidente kahit na matapos siyang pagbabarilin ay isang patunay lamang ng kanyang talento. Na para daw isang himala na nailapag pa niya ng maayos ang helicopter sa loob ng bakuran ng White House matapos sa mga injury niyang natamo. Pagkalapag, agad na tumakbo si Robert papasok ng White House ngunit mabilis siyang nadambahan ng isang Secret Service agent at natumba sila sa damuhan. Agad siyang pinusasan at inilabas sa White House compound sakay ng isang police car. Noong mga oras na yon ay nataon namang wala si President Nixon at ang First Lady sa White House dahil dinalaw ang kanilang anak sa Florida. Matapos ng dakipin si Robert, agad siyang dinala sa Walter Reed Army Medical Center. Ngunit imbis na pagsisisi at pag-iinda sa mga sugat na tinamo ang makikita sa kanyang mukha, bungis-ngis pa raw ang ipinamalas na reaksyon ni Robert habang ginagamot ito ng mga doktor. Ang helicopter naman na kanyang ginamit na nakaparada pa rin sa White House noong mga oras na yon ay dinumog ng sandamukal na turista at mga osyosero. Nung una, inisyuhan lamang si Robert ng misdemeanor na may fine lamang na $100 o $600 sa panahon natin ngayon at maximum na 6 months na pagkakakulong. Ngunit kinalaunan, siya ay sinentensyahan ng 1 taon sa kulungan at pinagbayad ng $2,400 o $14,800 sa current na value ng pera na danyos sa kasong wrongful appropriation at breach of peace. Matapos ang kanyang sentensya, dito tila ni-reveal ng tadhana ang totoong para sa kanya. Lumipat ng tirahan si Robert sa Washington State at noong 1982, siya ay nagpakasal at tinulungan ng kanyang asawa na magpalaki ng 2 niyang stepdaughters. Tila lahat ng kanyang pighati at pagkabigo ay napawi nang siya ay naging isang ganap na padre de pamilya. Lalong-lalo na noong nahanap niya ang relihiyon na kanyang sinapian at naging dibotong parte nun. At noong July 21, 2009 na maalam si Robert sa edad na 55 dahil sa isang malubhang sakit na cancer. Patunay lamang ang kwento ni Robert sa kasabihang, ang taong nagigipit sa patalim kumakapit. Bagamat sa kulungan ng bagsak niya, mabuti na lamang at walang inosenteng buhay ang nadamay sa kanyang kalokohang ginawa. Kaya kapag nalulugmok ka na sa dusa at kawalang pag-asa, idol, huwag kang padalos-dalos sa iyong desisyon na gumawa ng masama.
Imbes na gayahin mo si Robert at magnakaw ng anumang sasakyan, maglakad ka na lang, maghanap ka ng simbahan, ilabas mo ang lahat ng frustrations mo sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi ka ng bahay, maligo ka ng malamig na tubig at harapin ang buhay na may panibagong pag-asa. Tandaan, walang problema na hindi nalalampasan. Basta't magtiwala ka lang sa Panginoon at sa sarili mong kakayahan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.